ang kaibahan nitong plunder complaint na ating pong i-file sa Ombudsman laban kay VP Sara? Kasi hindi po ito ang unang plunder complaint, hindi po ba, na file laban sa Vice President? Tama po. Noong December 2025, meron na pong na-file. Ang kaibahan ng pag-filing na to is yung December kasi, nag-focus lang siya doon sa confidential funds. Pero kasi na-establish namin na may pattern of behavior in terms of yung lack of accountability si Sara Duterte, and we wanted to cover the whole period, no, from the time that she was mayor in Davao City up to and including the confidential funds. In this way po kasi mapapakita na hindi parang isolated case yung confidential funds, although we can't really say na 650 million is isolated, no? Opo. Pero we wanted to include lahat ng mga nakasangkutan niya in terms of corruption, graft and corruption. So plunder lang po ba ang i-file natin, ma'am, or may iba pa pong complaint na kasama po nung plunder na file natin? Meron po, so graft and corruption, plunder, bribery, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust and other high crimes. Po, bukod po doon sa, kasi po nabanggit niyo na ang kaibahan nito ay yung unang complaint ay mas focus siya doon sa confidential funds. Pero this time po ba, ma'am, ano yung iba pang mga points na ating napuna, ating mga napansin na isinama po natin as grounds doon sa i-file nating panibagong plunder complaint? Ano po mga instances, ma'am? Well, kasama dito yung testimony ni Madriaga, no? We felt na kailangan mabusisi yan. Of course, merong he said, she said, at para sa amin, kailangan nang maimbestiga para malaman natin yung totoo, di ba? It will be the courts who will be investigating and making the decision kung mapagkakatiwalaan nga ang testimony ni Madriaga. Yung laban na yon ay hindi sa Facebook. Yung laban na yon ay sa korte. Pangalawa, through the Ombudsman, finally, mabubuksan na po natin yung mga bank accounts na matagal na pong binubulgar ni former Senator Trillanes, no? Yung bank accounts that Sara Duterte has under her name, or in combination with her father or her husband. Yung ombudsman kasi has the power to ask the AMLC to open those bank accounts. So sa paraan na to, hindi na kailangan ng waiver. Makikita na natin kung totoo nga ba na merong billion-billion na halaga na pumapasok at lumalabas sa bank accounts na yon. Ma'am, base din po doon sa inyong complaint, parang gusto nyo rin pong irekomenda na sa ombudsman na gawing grounds ito o maging grounds ito para ma-impeach din si VP Sara. Yes, ma'am. Can you elaborate on that, ma'am? Yeah, absolutely. Kasi po, ang vice-presidente naman po ay matatanggal lang through impeachment. The ombudsman does not have the power to remove the vice president. Pero wala pong batas na nagsasabi na hindi siya pwedeng ma-investigate or hindi siya pwedeng ma-charge o ma-indict. So, kung makita ng ombudsman na may nakarapat-dapat siyang ma-charge, then pwede pong ma-recommend ng ombudsman sa House of Representatives na ma-impeach siya. Gaano po kayo ka-confident, Ma'am Josie, na ito po ay uusad given na medyo maikli yung time frame nung since nag-file po ng unang plunder complaint, and I understand na siguro ay iniimbestigahan pa rin ito ng ombudsman? Malakas ang tiwala ko because unang-una, well, tignan lang po natin yung
yung trend or recent trend na kung baga si Senator Bong Revilla ay in 1 month pa lang ginawa na ng aksyon. So kung kaya na makulong si Senator Bong Revilla in just 1 month, tapos 90 million lang ang kinakaso sa kanya, bakit hindi sa kaso na to? When we're talking about billions of taxpayers' money, and actually, matagal na rin actually nabibring up tong mga issues na to, and it's high time na umusad na siya from simply the Senate hearings, because they cannot, the Senate naman cannot charge Vice President Sara Duterte. They're only doing hearings in aid of legislation, pero matagal nang lumabas to. Pangalawa, yung bank accounts na sinasabi namin ay actually nasa possession na ng ombudsman. If you recall, nung time ni Ombudsman Carandang, nabanggit niya na nakita na niya to, kaso nga lang hindi gumalaw kasi natanggal siya sa kanyang posisyon. So a lot of the evidence is already available, and it's just a matter of the ombudsman doing their own investigation by going through the evidence. Apo. And how do you respond, ma'am, doon sa siguro ay pahayag po or syempre ang Vice President meron din siyang mga taga-defend, di ba? May mga kritiko din yung mga buwabatikos laban sa Vice Presidente on yung notion na baka ito ay politically motivated, lalo pat kasama po ninyo si former Senator Trillanes na alam naman natin publicly na hindi sila okay ng mga Duterte. Oo, naririnig ko yan. Alam mo, yung mga banta na yan, or not banta, pero yung mga accusations na yan na politically motivated to, ang purpose talaga niyan is to put the complainant and critics of Sara Duterte on the defensive. Kumbaga, parang gusto lang nila matabla. And ang usual na reaction dyan is, mapapatahimik ang mga complainants, gano'n. Pero kami, buo ang loob namin to go through with it despite the allegations, because alam naman namin kung ano ang motivations namin. We will not be silenced. We think yung mga allegations na yon is just an attempt to evade the issues, and to distract from evade questions, and to distract from the issues. So okay lang naman, people have the right to form their own opinions, but despite that naman, tuloy-tuloy pa rin. Sa korte natin tignan to, sa korte natin decision tignan, and papayagan natin ang korte na gumawa ng investigasyon at gumawa ng sarili nilang decision. Ma'am Josie, ano po, pangalan nito, sa tingin niyo po, paano po ang publiko titignan itong ginawa ninyong pagpa-file? Ano po ba ang implikasyon nito sa tingin ninyo? Dahil as far as we know, malapit na po yung 2028 elections. Yes. At sinasabi nga po nila na baka politically motivated ito. Tingin niyo, ma'am, paano siguro titingnan ito ng publiko, lalo na nagmamatter din ito dahil nga malapit na yung elections sa 2028? Alam mo, there are certain groups na kumbaga sarada na isip, no? Merong mga certain segments na hindi mo na talaga mabubuksan ng isip, or can expect to look at this objectively. Pero marami pa ring mga tao na bukas naman ang isip, and sa tingin ko, pag makita nila yung ebidensya, pag lumabas na yung ebidensya, mapapaisip na sila. Pagdating sa politically motivated, pagdating sa elections, I don't think there's anything wrong na ipaalam natin sa electorate, sa mga mamboboto, kung ano ang character ng taong posible nilang iboto. And I think that's good for the country na malaman ng mga tao kung karapat dapat bang iboto ang isang tao. And that's a benefit of the complaint
I wouldn't say that is the primary purpose. Ang primary purpose talaga is to hold our officials accountable and to stop the culture of impunity in the Philippines. Apo. Mabalikan ko lang yung mga i-final nating complaint kasi hindi lang plunder, hindi po ba merong graft, malversation at bribery. Among those four complaints, ma'am, saan po natin nakikita yung siguro mas may malakas, yung mas malaking May bearing. chance po na may bearing na umusad kasi syempre magkakahiwalay na complaint yan pero maaari pong maging iba ang pagtingin ng ombudsman at bago i-file sa Sandigan Bayan. I think for me, ang magiging talagang revelation dyan or magiging malaking expose would be the bank accounts. No? And that falls under other high crimes. Let me just check kung saan namin nilagay yun. But I do believe it's under other high crimes because the bank accounts will show that tumatanggap sila or tumatanggap siya ng pera mula sa drug lord who is Samuel Yang, no? Na trace naman kung saan galing yung mga bilyones na pumapasok sa account niya. So malaking bagay 'yon, especially since positioning niya and her father is that they are anti-drug. So they need to explain kung bakit merong ganong klaseng relasyon with a largely suspected drug lord. Last na lang po siguro, ma'am, dahil napag-usapan kanina ng bahaga yung impeachment. Ang inyo po bang grupo ay pinag-iisipan din po bang maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil lahat po ay nakaabang sa February 6 doon sa pagtatapos ng one-year ban? Meron akong alam or meron akong nabalitaan. I think former Senator Trillanes also mentioned this na meron nga akong maghahain ng impeachment complaint laban kay VP Duterte on February 6. Na hindi po kami involved doon. Pero ang inaasahan namin ay yung complaint namin na ito ay magsisilbing pampalakas doon sa complaint na yon. Kasi madaming makukuhang ebidensya ang ombudsman na hindi kayang kunin ng Kongreso. Tulad ng yung bank account.